Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Magandang araw mga kababayan. Marami ang nagtatanong, normal ba ang blood sugar ko? May ilan na nakakakita ng resultang 110, 126 o 150, pero hindi alam kung ito ba ay normal o hindi. Ang totoo, hindi lahat ng mataas na blood sugar ay nangangahulugang diabetes. Ngunit meron ding mga pagkakataon na normal ang pakiramdam ng isang tao kahit mataas na pala ang kanilang blood sugar. Sa video na ito, pag-uusapan natin. Ano ang blood sugar? Ano ang normal na blood sugar? Kailan ito nagiging delikado? At ano ang dapat gawin kung mataas ang resulta? Kaya samahan ninyo ako hanggang dulo ng video. Ano ang blood sugar? Una sa lahat, ano nga ba ang blood sugar? Ang blood sugar o blood glucose ay ang dami ng asukal na nasa ating dugo. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng ating katawan. Kapag tayo ay kumakain, lalo na ng kanin, tinapay, noodles, matatamis, at prutas, nagiging glucose ang pagkain. Pagkatapos, ang insulin ang tumutulong upang makapasok ang glucose sa ating mga cells para maging enerhiya. Kapag kulang ang insulin o hindi ito gumagana ng maayos, tumataas ang blood sugar. Kapag palaging mataas ang blood sugar, maaaring mauwi ito sa diabetes. Ano ang normal na blood sugar? Ngayon naman, ano ba ang normal? Narito ang mga pangkalahatang gabay para sa mga adulto. Tandaan na maaaring mag-iba ang target depende sa inyong kondisyon at payo ng iyong doktor. Kung fasting blood sugar, ibig sabihin, wala kang kinain ng hindi bababa sa 8 oras. Karaniwang gabay. Mas mababa sa 100 mg per deciliter ang normal. 100 hanggang 125 mg per deciliter mas mataas kaysa normal at maaaring senyales ng pre-diabetes. 126 mg per deciliter o mataas sa dalawang magkaibang pagsusuri ay maaaring ito dahilan ay diabetes na. 2 oras pagkatapos kumain, sa karamihan ng tao,
Mas mababa sa 140 mg per deciliter ang karaniwang inaasahang antas. Kung mas mataas rito, lalo na kung paulit-ulit, mahalagang magpatingin sa doktor para sa tamang pagsusuri. Ano ang pre-diabetes? Narinig mo na ba ang salitang pre-diabetes? Ito ang yugto bago magkaroon ng type 2 diabetes. Mataas na ang blood sugar. Pero hindi pa sapat upang masabing diabetes. Ang magandang balita. Kapag maagang natuklasan, maaari makatulong ang pagbabago sa pagkain, regular na ehersisyo at tamang timbang upang mabawasan ang panganib na maging diabetes. Bakit tumataas ang blood sugar? Maraming dahilan kung bakit tumataas ang blood sugar. Halimbawa, sobrang matatamis na pagkain. Madalas na soft drinks. Labis na pagkain ng refined carbohydrates tulad ng puting kanin at tinapay. Kakulangan sa ehersisyo. Labis na timbang. Family history. Stress. Kulang sa tulog. Sa ibang tao, may epekto rin ang ilang gamot o iba pang kondisyong medikal. Kung may alalahanin ka, kumonsulta sa iyong doktor. Ano ang pwedeng mangyari kung hindi makontrol? Kapag palaging mataas ang blood sugar, hindi agad ito nararamdaman. Ngunit sa pagkalipas ng panahon, maaari itong makaapekto sa mata, kidneys, puso, ugat, nerves, kaya mahalagang huwag hintayin magkaroon ng komplikasyon bago kumilos. Paano panatilihing normal ang blood sugar? Narito ang ilang simpleng hakbang. Kumain ng balanseng pagkain. Limitahin ang matatamis na inumin.
Kumain ng mas maraming gulay at whole grains kung naaangkop sa iyong dietary needs. Maglakad o mag-ehersisyo ng regular kung kaya at pinapayagan ng iyong doktor. Panatilihin ang tamang timbang. Magpatingin ng regular kung may panganib kang magkaroon ng diabetes. Maliit na pagbabago araw-araw ay maaari magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan. Ngayong alam mo na, ang normal na blood sugar ay hindi lamang isang numero. Isa itong mahalagang palatandaan ng iyong kalusugan. Kung ang iyong blood sugar ay mas mataas kaysa sa normal, huwag agad matakot. Ang tamang hakbang ay magpakonsulta sa doktor at sundin ang kanilang payo. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa NARS ng Bayan. I-click din ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na health videos. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli at manatiling malusog. Salamat mga kabayan. Till next time!